unti-unti na rin siyang kinakain ng kaba, takot at pagod. Sa bawat text ng inutangan niya sa Pilipinas, lalo siyang hindi mapakali. Isang gabi, habang naglilinis ng kwarto ng amo, napahinto si Gwen at napatingin sa cellphone. May bagong mensahe. "Gwen, kailan ka magbabayad? Kailangan ko na rin ng pera." Napabuntong hininga siya at sa loob-loob niya, paano ko ba ito mababayaran kung si Jane mismo hindi pa nakakabayad sa akin? Tuwing magkikita sila ni Jane tuwing day off, hindi na ganon karelax ang usapan. Parang laging may bumabagang tanong na gustong ilabas ni Gwen, pero pilit niyang pinipigilan para hindi masira ang pagkakaibigan. Minsan, naglakas loob na si Gwen. "Jane, pasensya ka na, pero kailangan ko na talaga yung kahit kalahati ng utang mo. Hindi ko na alam kung paano ko haharapin yung inutangan ko. Baka mapahiya na ako, Jane." Napayuko si Jane, halatang nahihirapan din. "Gwen, pasensya ka na talaga. Hindi ko naman ginusto to.